Okay, naglo-low carb na ba? Hindi naman po. Parang nagbawas lang po ako sa rice. Then, ang kinakain ko po talagang itlog. Tapos yung pong fruit crops, kamote. Nag-ano rin po ako, nagtitake po ako. Tapos coffee ko, black lang po, black coffee. Okay, so naglo-low carb. Parang ganun po. So nag-focus siya sa real foods na. Root crops, although nag-spike pa rin ng sugar yan, okay? The problem is may insulin. Ganito yon. Pagka may insulin, talagang pababagsakin niya ang sugar mo. And when you cut down carbohydrates, mas lalong babagsak pa ang sugar. Kaya ang tendency niya magkakaroon ng hypoglycemia. Kaya usually, ang ina-advise ko dyan is nagbabawas ako ng insulin. Tapos, yes, pwede mo gawin yan, mag-cut down. Mapapansin mo when you have sugar of 80, pinapaskip ko ang insulin. Kasi once na ang sugar mo is 80, nag-insulin ka, mas talong babagsak. Ngayon, nakaramdam ka ng discomfort. Ano ang gagawin mo? Sugar. Mali din yun. Kumain ka ng itlog, kumain ka ng isda, kumain ka, tataas din ng sugar. Pagka nag-take ka ng sugar, ang pagtaas ng sugar, ganun. Taas. Okay. Pag protein, pag fats, dito lang. So, tataas din ng sugar pagka kumain ng protein. Mas safer yon. Kasi pagka tumataas ang sugar natin, uncontrolled ang pagtaas ng sugar, nagda-damage sa katawan. Sa mga nerve, sa mata, sa kidney, sa puso. Lahat ng part ng katawan ninyo may damage minutely. Pero kung daily na mataas ang sugar mo, daily na konting damage, pag pinaabot mo ng 10 years, maraming damage yun. Kaya once nag-cut down ka, you consult your private physician. Doc, eto yung sugar ko ngayon. Ano ba ang pwede kong gawin? Kasi magbabawas siya ng insulin. Dapat. Kasi kaya kayo binigyan ng insulin ganyan, well, ang easy fix kasi dyan, ano mababa ang sugar mo? Oh, kumain ka ng ganito, uminom ka ng sugar, kumain ka ng matamis, kumain ka ng ganito. Para mo ma-inject yung insulin. You need to talk to your doctor. Doc, paano ko matatanggal ang insulin or mabawasan? You need to talk to them. Kasi ang ano natin dyan is, gusto natin mag-improve. Hindi yung pataas ng pataas ang insulin. Gusto natin bumaba ng bumaba. So, eto, ilahad mo yung mga concern mo, pag-usapan ninyo ng doktor. Dapat ganon. Ang problem, hindi mo nakukusap yung doktor. Oh, yun. So, yun yung isang concern. Kaya, mas madalas, yung mga pasyente ko, pag nagpa-monitor sa akin, nakakausap ko rin sila at binibigay ko tong mga ganitong situation. Pwede nyo gawin to, ganito, ganyan, ganyan. You need to talk to them. Hindi lang, kasi health nyo yan eh. Health nyo. So, sila makakatulong para ma-address yung concern. Tutulong yan. Mga doktor yan eh. Tutulong. Unless, hindi mo nga makausap. Busy po. Lahat naman, kahit ikaw busy. Diba? Lahat tayo busy, right? You need to have consultation mo, appointment. Ganon. Kaya yung mga patient ko na naglo-low carb, naka-enroll sa program, nag-i-improve palalo. Kasi namomonitor ko eh. Namomonitor, may nakakausap, at nag-a-adjust. Depende sa situation.
Usually, di ba, after 3 months pa ang consultation nyo sa mga doctors. So, matagal pa. Kaya nga yung iba, ina-advisean ngayon ng mga doktor, gagawin nyo ng 1 week, 2 weeks. Pagdating ng 3 weeks, 4 weeks, hindi nyo na ginagawa eh. So, what more, 3 months, no? So, pagdating ng 3 months, walang nag-improve. Lumala. So, pagbalik nyo, anong gagawin? Dadagdagan ang gamot. Yung insulin, tinataas. Yung gamot, dinadagdagan. So, ano nangyari? Hindi rin nag-improve. So, if you want to improve your health, mabawasan ang medication ninyo, you need to be consistent. So, paano maging consistent? Well, family is kasama sa paggaling. Kasi kung ang family ninyo, mga Pinoy, di ba? Pagka pasalubong palaging pagkain. Ang ipapasalubong sa'yo, cake, donut, di ba? Pasalubong yon. High carbs, sugar. Nag-improve ba ang sugar mo? Hindi. Nandyan na. Alam naman hindi mo tanggapin. Tapos kakainin mo pa, ubusin mo pa. So, hindi, nag-worsen lang ang situation. You need to talk to your family na gusto mong gumaling. Kaya, ang iuwi sa'yo, balot. Ayan, di ba? Naalala ko, tatay ko, ang pinapasalubong sa amin, chicharon at balot. Wala nang gumagawa yata nun, no? Puro ano na lang, matatamis. No? Yes, ayan. May question pa po? Question ko lang po. Ano po medyo familiar na kayo doon sa mga weight loss peptides? Yes. Recommended po ba siya for weight loss and para sa mga hirap na control ng food? Kasi research din po ako So, based on research, nakakatulong siya para maging normal din yung mga sugar, yung all sa lahat. Ganun, meron din siyang tipa sa gano'n. Pero medyo ba yung pagkain ng gano'n? Okay. Yung mga peptides, GLP-1, no? Mounjaro, okay. Alam niyo pag nag-low carb kayo, parang Mounjaro yan. Pagka nag-inject kayo ng Mounjaro, nawawala yung cravings. Hindi kayo nagugutom. Pag nag-low carb kayo, same lang din. After 2 or 3 weeks, hindi na kayo nagugutom sa low carb. So, anong gusto ninyo? May gastos or libre? Eto, usually, pagka na-observe ko ang patient ko, obese, morbidly obese, nag-enroll sa program. Napansin ko after 3 weeks, after 4 weeks, hindi nag-improve. Nag-cheat pa rin. Tinuturuan na namin mag-low carb. Nag-cheat pa rin. Yes, ina-advise ko, let's try together with Mounjaro. Medically guided dapat, ha? Medically guided. Eto naka-enroll. So, monitor ko siya. Case-to-case basis. Kasi, mas marami na nung nag-low carb, nag-improve. Pero, merong instances, may mga ganyan na hindi lahat perfect Hindi lahat makukuha nito So, in-advise ko, alam nyo, nag-improve. Nag-lose ng weight, yung cravings nawala. So, nag-improve pa.
The more na mag-improve ang health, mas, alam mo yung confidence na magagawa mo lahat. Pagka kasi obese ka, morbidly obese, yung confidence mo, mababa eh. Tapos nag-low carb ka, wala pa rin. Walang improvement. Kahit na naka-monitor na ako. So, mag-a-add tayo ng, okay, science. So, nag-improve naman. Okay? Basta ang mahalaga, medically guided siya. Okay? Question din po. Kasi si husband po, federation ng worker. Opo, minamonitor yung blood o siya ako. Yes po. Kung sakali po bang mag-local, ma-approve. Kasi lahat na kanya napapagod, everything kailangan magpa-blood extract for what siya. Every week? Depende po sa condition. Well, kailangan natin malaman kung anong case. Tapos, sa mga ganyan mga difficult cases, much better naka-monitor para na monitor natin yung changes sa kanya once na nagbago ng lifestyle. So, well, yung mga ibang mga nag-low carb, nag-improve. Pero, hindi muna natin babaguhin yung mga gamot. Eventually, after 3 months, follow-up, titingnan natin kung pwedeng mag-adjust. Pero syempre, nakabantay pa rin tayo yung weekly na monitoring. Kung ano advice ng inyong physician, gawin muna natin. Then, tingnan natin pagka nabago yung mga pagkain. Real foods, mag-i-improve. Ang dami ko mga difficult cases nung binago lang nilang pagkain. Aba, may changes. Kasi po ang usapan ng figure po ng warfarin, bawal mag-weekly. Yes, opo. Ang low carb naman, no, nag-a-adjust ako kung ano yung case niyan. Halimbawa, sa mga CKD patient ko, no, kanina nakwento ko na yan, madalas mataas ang potassium. So, all potassium-rich food, tinatanggal ko. Pero may case, bagsak ang potassium. So, tatanggalin ko ba mga food na rich in potassium? Hindi, syempre. Kasi bagsak na yung potassium. Case-to-case basis. Kaya dapat namomonitor, aalamin yung history, aalamin kung ano yung mga problem. Yes, bawal po yung ano muna. Hindi lang naman sa pag sinabing low carb, hindi lang naman ito yung pagkain. Marami yan na real foods na doon tayo magfo-focus. Basta ang priority natin, protein, fats. Ang vegetable nga, fiber yan eh. So, mas priority natin yung macronutrients. Dalawa. Hindi siya nagpapili ng mga leafy vegetables. Ano naman siya, constipated naman po, hirap mo siya sa pagbuhin. Hindi. Tatlo lang yan sa constipation, water, healthy fats, movement. Kung sedentary ka, hindi yung bowel movement mo. Kung kulang ang tubig nyo, bowel movement problem. Ang sabi naman po ng cardio, minimize po yung quantity ng water. Okay. Ano ang minimum? 1.5 liters. 1 point? Depende sa timbang, kinocompute ko yan. May minimum, may maximum. So, hindi naman ibig sabihin, only water. So, yung minimum na requirement na water, From time to time, nakapansin ko, inom siya ng inom. oh. So, makikita nyo naman kung mag-a-adjust tayo. Kinocompute ko yung minimum. So,
basta sa bowel movement, water, healthy fats, movement. Kung wala mga to, mahirap ang bowel movement. Okay? May last question na po. Meron pa po ba kayo sa inyo? Although, okay lang po ba na kumain lang hindi at maaga gabi na? Okay, dyan na yung pumapasok yung fasting. Much preferred natin is ang fasting yung matutulog na tayo, then paggising, no? Basta tandaan, listen to your body. If you're hungry, eat. Usually, ang ina-advise ko, eat your dinner mga 6 or 5 p.m. 6 p.m., okay na yun. Then, the next day, kung hindi kayo gutom, you can extend your fasting. Minsan, ang ginagawa ng iba, nagkakape or electrolytes. Nung nagkape, nawala yung gutom. So, yung dapat 7 a.m. na kain, naging 10 a.m. or 11 a.m. Ginagawa ko, hindi mo nang alam ko sa mga. O, basta tandaan ninyo, yes, yung iba, water, warm water, maglagay ka na lang ng asin, huwag na kayo matakot sa asin pagka naglo-low carb, dapat may lasa. So, pag uminom kayo ng water at nawala yung gutom, hindi talaga kayo gutom. O, tandaan, hindi lang sa tiyan ang gutom, ha? Pagka nahilo, sumakit ang ulo, nanghina, kahit na uminom kayo ng water, nawala yung gutom dito, pero nahihilo, sumasakit ang ulo, nanghihina, gutom na yun. Kumain. Okay? Listen to your body, hindi lang sa tiyan ang gutom. Kaya pagka nalalabo na yung paningin ninyo, inom pa rin kayo ng inom ng tubig, gutom na yon. O, eto pa, another tip. Minom na kayo ng electrolytes, kumain na kayo. Andun pa rin yung nararamdaman ninyo. Nangihina, sumasakit ang ulo, ibig sabihin, nagpuyat kayo. Puyat yon. So, anong gagawin? Matulog. Or, power nap. 20 minutes lang ang power nap. Dapat ang tulog talaga na diretso yung gabi. Listen to your body. Always listen to your body. Huwag niyong pipilitin. Ay, gagayahin ko yung fasting nun. 24 hours. Magpa-fasting ako. Imagine mo yan, ha? 24 hours. Kasi gagayahin niya. At 20 hours, nagugutom na. Pipilitin niya, kaya ko to. Biglang nag-blackout. Paggising niya, nasa ospital. So, sabi niya, na-meet ko si San Pedro. Kaso, niluwa niya ako. Ayaw niya sa akin. Ayun. Huwag niyong pipilitin ang fasting. When you do proper low carb, fasting will follow. Matutuwa kayo. Pag tama ang paglo-low carb, ginawa niyo siya, yung fasting, magugulat din kayo. Ay, ba't ganun? Hindi ako nagugutom. Magugulat kayo, nag-18 hours, 20 hours, 24 hours. Nagagawa nyo na. Unlike yung mag-fasting kayo, tapos pipilitin nyo, hindi pala kaya ng katawan, wag nyo gagawin yun. Meron pang the next day. Wag nyo pipilitin. Kung ano lang kaya ng katawan, doon lang tayo. Okay? Wag competitive. Kaya niya eh, dapat kaya ko rin. Wag. Kailangan, kung anong kaya lang ng katawan, doon lang tayo. Okay? Oh, yes. May isa pa. Daw. Last na.
processed yung binibili. May sugar yung binibili. So, yung electrolytes na inanok sa inyo is walang sugar. Okay? Tapos, hindi siya processed drinks. So, ang mahalaga naman dyan, may sodium, potassium, magnesium. Ang importante, alam nyo paano gamitin, para saan. Pagka nag-low carb, ito pa, pag nag-low carb, need salt. Pag high carb, yan yun, tama, low salt. Matabang, low salt. Pero hindi nyo naman ginagawa. Di ba? Pag high carb, low salt. Pag low carb, need salt. Kailangan may lasa na ang pagkain. Hindi matabang. Di ba? Nakakaugalian na natin. Ang taas ng BP mo. Bawasan mo ang asin. Di ba? Tama ba? It's because high carbs yung pagka nagko-consume kayo ng plenty of rice, plenty of bread, biscuit, pasta, mga dessert. Ito yung water retention. So, nag-absorb. Pag more salt yan, more water, so, tumataas ang presyon natin. But when you do low carb, nadidehydrate, nilalabas ang asin, nilalabas. Bababa ang asin ninyo, kaya kailangan natin ng asin. Kaya yung iba, takot na takot pagka nag-low carb dahil ang bilis pumayat, ang bilis nag-lose ng weight. Natatakot sila. Pero alam nyo, hindi nakakatakot dahil mag-electrolytes tayo. Mawawala yung mga discomfort ninyo, yung hilo, sakit ng ulo. Yung dehydration, hindi nyo ma-reach yan kasi nag-electrolytes kayo. Kaya do low carb, do it properly, consult first. If you have health condition, tandaan nyo yan. If there's a condition, diabetes, hypertension, CKD, consult first before doing this. Kasi magiging specific na tayo sa inyong katawan. Unlike etong talk na to, it's more of generalized. General lang to. Specific pagka nagpa-consult tayo. Okay? Thank you so much. May nagawin person daw po, yung sa electrolyte, para daw po itinrahin. Magpa-consult na kayo. Okay. In 1 liter of water, 1/4 teaspoon of Himalayan salt or rock salt, any. Cheaper ang rock salt, mas mahal ang Himalayan salt. So, pamili kayo doon. Then, 1/4 teaspoon of baking soda, 1/2 teaspoon of cream of tartar, and then 1/8 teaspoon of Epsom salt, food grade. Mag-message kayo sa page, bibigay ko yung ingredients doon.